Magandang umaga po sa inyo, sir. Pwede po bang makahingi kami kunting oras? May mga katanungan lang po sana kami. Sige po, ma'am. Ano po yung mga kailangan niyong itanong? Bago po ang lahat, gusto kong magpakilala sa inyo. Ako nga pala si Mary Angel Denise Almodal. Nag-aaral po ako sa NCC. NCC kayo po, sir. Ano po pala ang pangalan mo? Ako nga pala si Queen G man po. Nakatira sa Kamaligbat to Danau City. Okay. Ano ang mga paghahanda na inyong ginawa noong nalaman mo na may paparating na bagyo? Actually, nung nalaman namin na may parating na bagyo, medyo nag-panic buying kami. Namimili ng mga pangangailangan. At suddenly, nagkaroon din kami ng shortage sa mga budget namin. Kaya hindi namin bili ang mga gaya ng solar, mga paghahanda sa mga posibleng pag dumating yung burnout. Yun ang hindi namin paghandaan. Okay po. Nung nanalasan ang bagyong Tino, ano ang pangyayari na inyong nararanasan? Nung nagsimula na yung bagyo, naranasan namin napansin namin yung bubong namin medyo nagsimula ng matuklap at ang ulan medyo pumapasok na sa sa bahay. So nag-aalala kami masyado, basang-basa na yung mga gamit namin, yung iba. Pero suddenly naka-recover din naman yung paglipas ng mga ilang oras. Pagkatapos ng bagyo, ano ang inyong ginawa upang makabangon sa trahedya? Pagtapos ng bagyo, yung ginawa namin, syempre, ang daming kalat sa bahay, daming dumi, puti, sira-sira yung bubong namin. Yun, sinimula namin ayusin. At yung mga gamit namin, daming nasisira. Yun lang, yung nagawa namin. Naglilinis sa mga putik, sa mga damit namin na nabasa, yung mga bigas namin, daming nababasa na mga gamit. So, yun lang ang nagawa namin. So, yung time na yun, grabe, ang pangangailangan namin, sobra. Mayroon bang tulong na naibigay sa inyo ang gobyerno para sa inyong pagsisimula? Ang gobyerno, narinig namin na mayroong tulong na darating, yung mga sinasabi nila na ito may pipilapan daw, may mga papel na kami natanggap, papel lang, hindi yung mga anong tulong. Yung sabi lang nila, pilapan nyo to kasi may darating na tulong. Actually, wala talagang dumating. So may dumating man, may natanggap man kami na tulong, konti, yung sa mga vlogger, may mga 5 kilos na bigas, yung mga dilata, yung mga noodles, yung mga ganun lang. Ano ang mensahe ninyo sa mga taong nawalan ng mahal sa buhay at nawala din ang kanilang bahay? So, yung mga nawalan ng mahal sa buhay, so ganyan talaga. So, that is part of life. Ganyan talaga, hanggang dyan lang tayo. So, ang mensahe ko lang sa mga taong nawalan ng bahay, so sikap lang din kayo, makakabangon lang din tayo sa sariling sikap natin. So kung may tulong man ng gobyerno, so bonus na natin yan. So pasalamatan natin kung may darating man na tulong. So yan lang. Ano ang aral na inyong nakuha pagkatapos ng bagyo? So napag-alaman namin na dapat pag may bagyo, kung kailangan nating mag-evacuate, so dapat talaga mag-evacuate talaga tayo. So yan ang nakuha kong aral, kasi yung parating pa lang yung bagyo, nag-announce na yung mga barangay official na dapat mag-evacuate na, pero hindi kami nakikinig. Kaya ngayon, pag may mga ganyang kalamidad, so
dapat ganun, lilikas na tayo agad-agad na hindi pa darating ang mga pangyayaring pwedeng mangyayari. Sige po sir, salamat po sa inyo. Welcome po, ma'am.